Isang pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos at tayo ay Kanyang binigyan ng kalakasan para po tayo ay magpuri at makinig sa Kanyang mga salita sa umagang ito. At naniniwala po ako sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga anak na naniniwala at sumasampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya I encourage po sa bawat isa sa atin na makinig po tayo sa Kanyang mga banal na salita sa umagang ito. Before ko po ibahagi ang salita ng Panginoon, tayo muna po ay manalangin. Dakila ka, Panginoon, sa oras po na ito. Salamat po, Diyos, sa kalakasan na ibinigay mo sa amin. At sa oras po na ito, God, makinig po kami ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kumilos ang iyong banal na Espiritu Santo sa bawat nakikinig, O Lord God. Hallelujah, sa oras po. Lord, dalangin po namin. Bigyan mo, Panginoon, ang bawat isa ng kaunawaan, Lord, at maintindihan po nila ang iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na yung banal na Espiritu Santo siyang kumilos, magturo, para maintindihan po ang mga salita mo, Lord God. Even your servant, Lord God, dalangin ko po, Panginoon. Cover me, O God, sa iyong makapangyarihan, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, ng kalagatian mo, God, ang makita, Panginoon. Ang iyong image, O God, ang makikita sa mga anak mo, Lord. Salamat. Gamitin rin po aking boses, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang po ako ng naaayon sa kagustuhan mo, Lord God. Lord, ipagkatiwala ko sa iyo ang mga salita mong ito, God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen po. So, ang ating pag-aralan ngayon is makikita po natin in the book of Romans. Hallelujah. At babasahin po natin dito sa screen. Makikita naman po ang mga nilalaman ng salita ng Panginoon sa book of Romans chapter 8 verse 28 hanggang po doon sa 34. Makikita po natin dito yung powerful or makapangyarihan na pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak kung tayo po ay magtiwala sa Kanya. Hallelujah! Mararanasan po natin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya kailangan po ang sa bawat isa na nandun po sana yung galak po natin na makinig sa kanyang mga salita. Sabi niya po dito sa verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, ano man ang sitwasyon po natin, mga kapatid, ano man ang mga bagay na ginagawa natin sa mga bagay na nararanasan po natin sa buhay, minsan man po makakaranas po tayo ng hindi maganda. Pero sabi ng salita ng Panginoon, ang lahat ng karanasan, mabuti man o masama, ginagamit ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. So, ang lahat ng mga sitwasyon na nararanasan po natin, maganda man po yan o hindi, mga kapatid. Pangit man, mabuti man o masama yung ginawa natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga bagay po na yan ay ginagamit ng Panginoon para po ipakita niya kung sino po siya na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Ay sabi niya po dito sa book of Romans, hallelujah, in verse 1, sabi niya doon po sa verse na ating nabasa kanina, sabi niya, ulitin po natin, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa
ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Hallelujah! Napakaganda po. Kaya kailangan po natin, mga kapatid, na ibigin natin ang Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. Tanggapin natin ang Kanyang pagmamahal. Tanggapin natin ang Kanyang ino-offer sa atin. Sabi niya po dito, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Paano po yung mga taong hindi umiibig sa Panginoon? Ano naman po ang pwedeng mangyari sa kanila? Sa Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alalahanin po natin, mga kapatid, tinawag po tayo ng ating Panginoon. Inilagay niya po tayo sa mga bagay or sa iba't ibang kalagayan natin na may purpose po. Ano man ang bagay, ano man yung bagay na nangyayari sa atin, mabuti man po yan o masama. Hallelujah! Ang mga bagay na yan ay ginagamit ng Diyos para sa kabutihan ng Kanya ng nagmamahal sa Kanya. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ano man ang kulay natin. Hallelujah! Kaya nga po, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaya nga po, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para po, yun ang tulay. Para mabuo muli yung nasira ng kaaway. At salamat sa mga tao, salamat po sa bawat isa po sa atin kung tanggapin po natin yung offer po ng ating Panginoon. Mapalad po ang bawat isa sa atin kung tatanggapin po natin yung offer ng Panginoon. Ano po ba yung offer ng Panginoon, mga kapatid? Yung offer po na yan ay yung buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay manatili, hallelujah, kung tayo man po, mga kapatid, kaya sabi niya po sa English na, God works all things for the good of those who love Him. Gumagawa po ang Panginoon ng paraan para maibalik po yung nasira. Hallelujah, lahat ng bagay gumagawa po. Nagtatrabaho, tinatrabaho ng Panginoon, kahit kailangan rin po natin na itrabaho rin po para po tayo ay maging mamot pa po tayo. Ay mapalad po tayo dahil may mga online Bible study para makapakinig po tayo ng Kanyang mga salita. Okay. And then ano pang sabi niya? For those who have been called according to His purpose. Sa bawat isa po sa atin, meron po tayong purpose. Amen po. May purpose ka. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka, kapatid. Ano man ang kalagayan mo ngayon, gagamitin ka ng Panginoon. Ikaw at ako, may purpose po tayo. Sa tingin man ng tao sa atin ay wala po tayo, walang bagay na Pero alam po natin sa Diyos, alam ng Panginoon. Dahil siyang lumikha sa atin, siya yung nagbigay ng hininga. Tama po ba sa Tagalog yun? So, dito po natin makikita, mga kapatid. May purpose po tayo. Amen po. May purpose ka. Huwag mong sabihin na dahil marami mga nangyari sa buhay mo at sabihin mo, parang wala ng purpose, wala ng halaga ang buhay ko. Hallelujah. Wala ng halaga. Ay nagkakaroon na po dahil wala ng, ang tingin mo sa sarili mo, wala ka ng halaga. Kaya doon po pumapasok yung words na depressions, anxieties, ano ba? Yung ibaba mo yung sarili mo.
nagkamali po tayo, mga kapatid. Sabihin ko natin sa sarili natin, encourage natin yung sarili natin. May purpose ka. May halaga ka. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, may purpose or may halaga ang buhay na ito. May plano ang Panginoon sa buhay na ito. Kaya kailangan po natin lumaban. Kailangan po natin magtiwala sa Diyos. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po nating i-down yung sarili natin. Kasi pag i-down po natin yan, mga kapatid, doon po mag-i-start na mamumuo po yung pag-aalala. Mabubuo po yung words na depression. Ano pa? Marami na pwede pong sisira sa buhay natin. Kaya mga kapatid, tinawag po tayo ng Panginoon. Tinawag ka kung anong bagay or anong sitwasyon na meron ka, tinawag ka ng Panginoon sa bagay na yun. Iba't iba po tayong paraan or iba't iba pong way na tayo po'y tinawag, iba't ibang sitwasyon, mga kapatid. Pero yung mga bagay na yun, tinawag pa rin tayo ng Panginoon. Minahal niya tayo. Kahit sa tingin ng mga tao, hindi tayo kamahal-mahal. Hallelujah. Ang tingin ng tao, kahit ganun yung situation natin, pero nagkakamali ka. Kahit anong kulay mo, anumang kasalanan na ginawa natin, mga kapatid, ay sabi niya nun, mabuti man o masama yung ginawa mo. Hallelujah. Pero, God, after yung mga bagay pala na yun, ay gagamitin ng Panginoon for our living testimony. Hallelujah. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin, mga kapatid, kung yung mga bagay na yan ay ating limutin, talikuran natin. Hallelujah. Maniwala po tayo o hindi. Magagamit po yan bilang ating testimonya sa buhay natin. Kung paano po tayo pinalaya ng ating Panginoon, kung paano niya po kung paano po tayo pinagpala ng Panginoon after all, yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. And sabi niya po dito in verse 29, hallelujah, at 30, okay, sapagkat alam ng Diyos, noon pa man kung sino-sino ang kanyang nagiging mga anak, at sila'y pinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. Hallelujah. Kaya ang panganay po, sabi nga nila, ang panganay daw po, pag mawala ang mga magulang, sila po ang tatayong bilang magulang. Hallelujah, mga panganay. Sino po ang mga panganay dyan? Hallelujah. So, malaki pong responsibility. At salamat sa Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang anak si Jesus para siyang maging panganay natin sa lahat. At alam naman po natin yung character ni Jesus Christ na walang mahirap sa kanya. Lapitan lang natin. Kaya dapat ang mga panganay gaya din ni Jesus Christ. Pag lumapit ka sa kanya, ate, kuya, baka naman. Hallelujah. At siya itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya maging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. In verse 30, kaya mga taong pinili ng Diyos, nung una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Hallelujah po. Kung sabihin po
sarili natin na pinili ako ng Panginoon, patunayan po natin. Amen po. Kung ikaw ay sinasabi natin sa sarili po natin na tayo po ay pinili ng Panginoon. Hallelujah. Anong gagawin po natin? Kailangan po natin patunayan. Patunayan po natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Sa pagtitiwala po natin sa Kanya, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako. Mga kapatid, at ang mga tinawag niya ay itinuturing niyang matuwid. So, ibig po sabihin, hindi niya po ipaalala kung sino po tayo. Hindi niya po ipaalala sa atin kung anong kulay tayo. Kung ano yung mga bagay na nagawa nating kasalanan. Bagkus sabi niya dito, kaya mga taong pinili ng Diyos nung una pa, ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay tinuturing niyang matuwid. At ang itinuturing niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Kaya yung sinasabi ko kanina, kung isa kang pinili ng Panginoon, tumayo ka, tayuan mo ang pananampalataya mo. Tayuin mo ang pananampalataya mo. Manatili ka. Ano ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon? Kung ano yung mga bagay na naririnig po natin sa salita ng Panginoon. Manatili po tayo. Magtiwala po tayo sa Diyos. Huwag po natin sayangin yung bagay o yung panahon na tayo po, nung time na tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, kung pinili ka ng Panginoon, kung pinili tayo ng Panginoon, manatili po tayo. Manatili po tayo sa presensya niya. Manatili po tayo sa kanyang mga pangako na hindi po tayo iiwan. Hindi po tayo pababayaan. Sabi niya nga po doon sa verse 31. Hallelujah. Remember that God is always fighting for us. Yung nabasa natin in verse 30. Pinaglalaban po tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lumaban ka rin. Ipaglaban mo yung pananampalataya natin, mga kapatid. Ipaglaban mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Hallelujah. In verse 31, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi natin panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa Kanya. Hallelujah. Sabi niya po dito, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi natin panig sa atin ang Panginoon. Kaya anuman po, yung matagal po nating pinapanalangin sa Diyos, at hanggang ngayon, hindi pa rin po natin natatanggap. Hallelujah. Yung panalangin natin na yan. Encourage muli natin yung sarili natin. Huwag kang maglupay-pay. Hallelujah. Huwag kang susuko. As long na meron pa po tayong kalakasan, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po. Huwag mong tigilan, huwag kang tumigil sa pananalangin mo. Huwag kang tumigil na magtiwala. Matagal man yung proseso niyan,
ibibigay ang Panginoon yung ating pinapanalangin sa Kanya. Amen po. Kaya sabi niya po, hallelujah, isang pangako ng Panginoon, whatever your needs, whatever our needs, mga kapatid, God is our Jehovah Jireh. Siya, ang Diyos po natin, ang magbibigay sa mga bagay na yan. Hallelujah. In verse 32, okay? Sabi niya po dito, kung ang sarili niya'y anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ay ibinigay niya para sa atin, yak na ibibigay niya din sa atin ang lahat ng bagay. That's why He is our supply for our needs. Ang Diyos po natin, hallelujah, ang nagbibigay ng lahat. Ay sabi niya po dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ay ibinigay niya para sa atin. Hallelujah. That's why ang Diyos po natin ay hindi madamot. Hello? Amen po. Ang Diyos po natin ay hindi po madamot. That's why kung ano man ang hilingin natin sa Kanya, Kanyang ibibigay. Kung ang Kanyang anak ay hindi niya ipinagkait sa atin, bagkus ibinigay niya sa atin. Para siya ang magdusa, para siyang mapako sa krus, para sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kung ang Panginoon man po ay nangungusap rin po sa atin. Hallelujah. Naniniwala din po ako na gumagawa rin po siya ng mga bagay nang alam natin ay hindi natin kasama ang Kanyang presensya. Hindi niya ipinagkait sa halip, ay ibinigay niya para sa atin tiyak na ibibigay niya din sa atin ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay, anuman ang hilingin natin sa Kanya. Amen po. Lahat ng bagay, anuman ang hilingin natin sa Kanya, ay Kanyang ibibigay. Ganun po ang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakaganda po. Napakaganda. At naniniwala po ako ng lahat ng bagay, mga bagay na nararanasan po natin, kung tayo po ay magtiwala sa pangako ng Panginoon, naniniwala po ako na lahat po tayo magtatagumpay. Amen po. Magtatagumpay po tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Amen po. Kasama po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, encourage mo yung sarili mo. Hindi man ngayon ang katagumpayan ko, pero naniniwala ko na darating ang oras, darating ang panahon na ako po ay magtatagumpay dahil kasama ko ang aking Diyos. Mga kapatid. Amen po. In verse 33. Okay, in verse 33, sabi niya po dito, sino ang maaari mag-akusya sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos mismo ang nagturing sa atin na matuwid. So mga kapatid, walang karapatan ng tao na mag-judge sa atin. Hallelujah. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Bakit po? Because of the love of God. Because of the love of Jesus. Because of His sacrifice. Ay sabi ko, paulit-ulit ko po itong sinasabi. Mapalad ka po, mapalad po tayo kung tanggapin po natin yung pagmamahal ng Panginoon na yan. At manatili po tayo sa Kanyang presensya
Pagsilbi po tayo, maging ehemplo po tayo, maging witness po tayo kahit ano man yung kalagayan po natin. Gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Ulitin mo rin na sabihin sa katabi mo, may purpose ka. Hallelujah. May purpose po tayo. Kaya mapalad tayo, pero dahil meron po tayong Diyos na nagpapatuwid sa atin. Mapalad po tayo dahil meron po tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng tamang daan para po tayo lumakad na kasama siya. In verse 34, wala rin makakahatol sa atin sa kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo hinatulang namatay para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan. Hallelujah. So praise the Lord. Salamat sa Diyos natin. At sa Diyos, salamat sa Panginoon. Kahit kailan, hindi po tayo pinabayaan. Kahit kailan po, hallelujah, kahit man anong gawin ng kaaway, kung paano po tayo sirain, kung ano man ang bagay na ginagawa ng kaaway para tayo ilayo ng Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Meron po tayong Diyos. That's why palagi po natin, ipag-pray po natin, Lord, always cover me. Protektahan mo po ako ng iyong banal na dugo. Protektahan mo po, put the full armors of God sa akin. Idamit mo sa akin. Hallelujah. Ulitin ko po, ang pangako ng Panginoon sa atin ay hindi po gaya ng pangako ng tao na pwede pong magbago. Pero ang pangako ng Panginoon, ipapatupad niya yan pag lang po tayong sumuko. Panghawakan natin ang salita niya, ang kanyang pangako. At sabihin po natin, Lord, tulungan mo ako. Alam ko na may purpose ka sa akin, Panginoon. Willing po ako. Tulungan mo lang ako, Panginoon. Amin po. Tulungan mo po ako, Panginoon. Para magampanan ko ang aking bilang anak mo or bilang pinili mo. Kaya mga kapatid, ulitin ko po paulit-ulit pong sinasabi. Magtiwala ka sa Diyos. May purpose sa buhay mo. Wag mong i-down yung sarili mo. Wag po nating i-down yung sarili natin. At sasabihin po natin sa sarili natin, wala kang halaga. Mga kapatid, nagkakamali po tayo. Wag po nating i-down ang sarili natin. Kung ang Panginoon ay pinaglalaban niya tayo, paglaban rin po natin ang pananampalataya natin. Ang lahat may proseso. At kailangan po nating dumaan sa proseso na yan. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal. God is fighting for us. Ipinaglalaban po tayo ng Panginoon. And God is always interceding us
Nag-i-intercede din ang Panginoon sa atin. Kaya sabi niya nga sa kanyang salita, mga kapatid, na ayaw niya ni isa ay humiwalay, or ni isa ay humiwalay sa kanya, or ni isa ay mapapahamak. Pagkos ang gusto ng Panginoon ay lahat po tayo ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. God is used. Whatever the pain that we have, God is used for good. Gamitin ng Panginoon, ano man ang sitwasyon po natin, ng mabuti. Hallelujah. So, glory to God. Yan lamang po ang ating may babahagi sa umagang ito. Pagtiwala tayo sa Diyos. Jesus loves us. So, to God be all the glory. God bless po. Balik ko po sa ating MC.